araw ng graduation ngayon. May mga ka-graduate na ba dyan? Wala pa. Okay lang yan. Darating din naman panahon na graduate din kayo baka di pa buo ang eskwelahan na pang-enrollan ninyo. Okay, sa pagkatao ito, ay ang ikwento ko sa inyo ang maikling mga pangyayari sa buhay ko magmula ng unang araw nang nag-aaral ko hanggang gumaduate ako. Maiksi lang naman, mga 3 hours. Okay, alam mo, sa buhay ng tao, para masenso ka, dalawa lang ang pagtitilan mo. Isiro, gamitin mo ang utak mo o gamitin mo ang kagandahan mo. Diba? Ako, mas pinili kong gamitin ang utak ko. Dahil napag-isip-isip ko na kung gagamitin ko ang kagandahan ko, may hihirapan ako. Parang wala akong magagamit. Since nabigit ang utak, ito lang gagamitin ko. Maraming nagsasabi sa akin, bata lang daw ako. Matalirong bata, magaling daw mag-isip, mausirong bata, pero hindi ko alam. Pero alam ba, kinder pa lang ako, valedictoria, anak ko. Kinagalan ko nilang utak ko, kinder pa lang valedictoria, anak ko. Nag-aaral ko sa Jacob Center sa aming barangay, at sa aming barangay, chairman ang nanay ko at nagawad ng tatay ko. Kaya marami pala alam kung ako na ang valedictorian. Sabi ko sa inyo, ginagamit utak ko. At hanggang elementary, na pumasok na ko ng elementary mula grade 1 hanggang grade 6, first, ano ako? First! Hindi letter it, kundi letter P. First! Ano ako? Up to grade 6 at graduate, valedictorian naman. Sabi sa akin sa principal sa buong elementary school, ako daw, pinakamasiro ko, may pinaka-advanced na utak. Dahil nung grade 6 ako, 23 years old na ako. Advanced ako sa mga kabatch ko. 10 years ang advanced ko sa kanila. 12 sila, 20 na ako, advanced. Sabi ko sa inyo, ginagamit ang utak ko. Utak ko yan. Pero bago ko mag-high school, sa kasawi ang palad, namatay ang tatay ko. Ano na ba kayo kapal ang kaya niyo? Namatay ang tatay ko. Tapos makatuwid, tapos makabilang paro siya. Namatay lang ang tatay ko, at dahil sa kahirapan, muntik ka na kumapahinto sa pag-aaral. Pero matalinong nanay ko, ginamit ng utak niya. Sabi niya, kailangan akong trabaho. Kaya masikip man sa dibdib ko, lagyan ng buhay na nanay ko para makapagtrabaho. Mula Maynila, lumipat siya patungong Caloocan. Ang layo, di ba? Depressed ako noon. Wala kaming contact isa't isa. From Manila to Caloocan, hindi ko alam kung paano kami magtatagpo. Pero nang naka-iPhone ang nanay ko, sabi ng nanay ko, may pera na tayo, mag-aaral ka na. So, dali-dali tumakbo ko. Sa eskwela gusto kong pag-aralan. Sabi ko, mag-aaral ako sa gumaduate ang nanay at tatay ko. Sa FEU, Far Eastern University. Sila yan, FEU Tamaros ang tawag dyan eh. Pero pagdating ko doon, muntik na ko hindi tanggapin. Dahil sabi nila, tumayo ka, hindi ka tama raw. pero hindi malungkot ako, gagamitin ko utak ko, kaya pumalag ako sa FEU. Nakiusap ako sa din, at tinagap na nila ako. Nang tinagap na nila ako, ang sabi ako, sobrang siya, natakbo ko, parang kami natakbo ko sa ako nakating. Paglabas ko sa recto sa labas ng FEU, sabi ko, tatawagan ko ang nanay ko. Hindi ko pa din sa cellphone ko. May ma-block na yung cellphone ko, may magnanakaw. Hinablok yung cellphone ko. Pero, imbis na nagpress ako, gagamitin ko utak ko. Kaya, ayaw to move on. Umuwi na ako na. Kinabukasan. First day school, excited ako. Pumasok ako sa eskwelahan. Pagdating sa Batangas ng FEU, nandun mo snatcher, naabangan ako, nilapitan ako, nangangatulog ko sa takot, may binulong sa akin, alam nyo ang binulong? Yung charger daw! Hinahanap sa akin yung charger. Nasiraan ako ng ulo, hindi ko maintindihan kung anong nangyayari. Bakit nga hinahanap sa akin yung charger? Nasiraan ako ng ulo, in other words, hindi ako nakagraduate.
Naginon, pero hindi nakagraduate. Pero para lang sa inyo, para umasenso kayo, gagamitin ang utak ninyo. Maraming salamat.